ang alamat ng pinya. Noong unang panahon ay may mag-inang naninirahan sa malayong puok. Ang pangalan ng ina ay Rosa at ang pangalan ng anak ay Pina. Bugtong na anak si Pina kung kaya't siya'y lumaki sa layaw. Minsan, nagkaroon ng karamdaman si Aling Rosa, naratay siya sa higaan, kaya si Pina ang inutusan niyang gumawa ng ilang mga gawaing bahay. Inutusan ni Aling Rosa na magluto ng lugaw si Pina. Sumunod naman si Pina, kaya lang sa bawat gawa niya ay palagi niyang tinatanong ang ina sa mga bagay na kanyang kailangan. Pina, sana'y magkaroon ka ng maraming mata para mahanap at makita mo ang bagay na nais mong makita. Sumapit na ang dilim, sumalit, hindi pa rin umuwi si Pina. Nag-alala ang kanyang ina. Upo si Aling Rosa sa harap ng kanilang bahay at tinatawagan ang pagbabalik ng anak nang bigla niyang makita ang isang halamang nakaiba sa kanyang paningin. Laking gulat na lamang niya nang makita niya na hugis ulo ito na maraming mata. Inisip ni Aling Rosa ang anak na si Pina at ang huling na mga salita na kanyang sinabi sa anak. Naibulong niya sa sarili na, Pina, anak ko, mula noon, tinawagan niyang Pina ang halaman at sa kalaunan sa pagsasaling bibig ng pangalang Pina, ito ay naging Pinya. Ang katapusan.